Welcome po kayong lahat mga kaibigan at mga kapatid at pagbati sa pangalan ng Panginoon sa inyong lahat. Sa ating pong pagkapatuloy ng ating series sa ating Lands of the Bible ay aking po kayong wini-welcome sa ating palatuntunan sa ating pong ika-46 na series ng ating Lands of the Bible. Pagpalain ng Panginoon ng bawat isa sa oras na ito sa ating pagsasama-sama at tayo ay sumandaling manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon, sa iyong kadakilaan at katapatan sa amin, ng kapayapaan, sa aming puso nawa ay aming matamo, at kami ay iyong kaawaan sa lahat ng panahon ng aming buhay, at kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon, sa iba't ibang paraan. Panginoon, pagpalain mo po ang oras na ito at kami patnubayan sa aming pakikinig, at ganun din gabayan mo po ang iyong gagamiting lingkod. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome. So tayo po ay tutungo na sa ating materials at titingnan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa ating panibagong series ng Lands of the Bible. So titingnan natin kung ano ang susunod nating lugar na pupuntahan sa northern part ng Israel. So mga kapatid, tayo ay tutungo na andito sa Siporis. So ang ating pupuntahan ngayon ay hindi gaanong nababanggit sa banal na kasulatan at ito ay malamang na napuntahan din ng Panginoon, ngunit ito ay hindi gaanong binigyan ng pansin noong panahon ng aklat ng mga ebanghelyo. Ito ang lugar ng Siporis sa ang ating lugar na pag-aaralan at pupuntahan dito sa northern part ng Israel. At ito ay makikita natin sa himpapawid, no? At na hindi naman siya gaanong malaki at makikita ito sa panahon natin ngayon ay isa sa mga tourist destination ito sa Israel. So tinawag ni Josephus ang Siporis na gayakan ng buong Galilea. Ibig sabihin, puntahan o pasyalan ng buong Galilee. So pinili ito ni Herod Antipas na isa sa mga anak ni Herod the Great noong lugar na ito noong 4 BC, before the birth of our Lord Jesus Christ, bilang capital city ng kanyang pamahalaan. So malamang siya rin ang nagtayo ng mga theater dito na makikita hanggang sa panahon natin ngayon. Sinabi din ni Josephus na ang Siporis ang pinakamalaking lungsod sa Galilee at isang napakalakas na kuta noong unang panahon ng pag-aalsa noong 66 AD, no, laban sa mga Romano sa pamumuno ni Vespasian at ni Titus. So sinuportahan ng mga tao ng Siporis si Vespasian sa Jewish revolt at sumuko sa mga Romano ang mga Galileans at sa gayoy napigilan ng pagkawasak ng lungsod, no? Ayon sa sulat sa libro sa aklat ni Josephus ay nakipagtulungan ng mga mamamayan dito sa Siporis kaya naman hindi winasak gaano ang kanilang lungsod, no? So gumagawa pa nga sila ng mga barya bilang parangal kay Vespasian bilang nagagawa ng kapayapaan, no? So yan ang pagkilala kay Vespasian ng mga taong naninirahan dito sa Siporis. Gano'n din maraming mga paghukay ang mga naganap dito noong unang panahon ay ito ang isang aerial view na magbibigay sa atin ng isang kawili-wiling pananaw ng gawaing archaeological, no? So makikita natin dito na may mga pattern ang mga lupa, disenyo kung paano ginawa ang mga istruktura na ito noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Karaniwan naghuhukay ang mga makabagong archaeologists sa mga parisukat na ito na humigit kumulang na 5 metro sa bawat panig na iniiwan ng mga gilid o yung mga bulks bilang patayong talaan ng mga paghuhukay. So makita natin ano, maging ako man ay nagtatanong din na kung ano ang purpose ng mga square na ito na ating nakikita sa larawan sa ating bandang kanan, no? Maaring ito ay isa sa mga pangunahing lugar na kanilang ginagalawan. Maaaring mga pamayanan, no? Maaaring mga tahanan ng mga tao o maaaring mga public places, you know? Mga pamilihan bayan, no? Maraming mga layunin at mga mga purpose ng mga nahukay na ito. At ganun din ang Siporis ay unang nahukay ni L. Waterman ng Michigan University noong 1931. So natagpuan ito, natuklasan.
at at ilang mga archaeologists ay nag-alis ng mga bulks pagkatapos nilang mayatid ang kanilang layunin, ay pinipili ng iba na iwanan sila ng walang katapusan, no? So noong 1983 ay sinimulan ni J.F. Strange ng University of South Florida ang isang survey ng mga gusali, no, imbakan ng tubig at mga sistema ng libing, no, ng mga libingan, ng mga sementeryo. No, isang pinagsamang koponan mula sa Duke University, North Carolina at the Hebrew University ang nagsimulang magtrabaho noong 1985 upang ipagpatuloy ang paghukay at pagtuklas sa lugar na ito ng Siporis sa Galilee. So ganoon din, ito ay napakagandang makuha sa himpapawid at makikita ang palibot, may mga theater na nakita, nahukay at maraming mga lugar na interesting na makita. Tanawin ito si eroplano ng isang dumi na lugar na may mga archaeological excavations na bumubuo ng grid pattern. No? Tignan ng isang landas na gawa sa mga hugis parihaba, no? Na bato. Dalawang haliging bato ang nakatayo sa tabi ng daanan sa kaliwang bahagi. No? So mas maraming mga guho ang nasa magkabilang gilid ng daanan. So hindi natin alam kung ano mga purpose ng mga building na iyan, no? Na mga nahukay nila. So ganun din, ito yung tinatawag na colonnade streets. Dito sa maaring ito yung daanan ng mga tao noon, panahon ng ating Panginoong Kristo na siya ang tinatawag na busy streets. Na ang Siporis ay muling itinayo at pinatibay matapos ang Galilee ay nasa ilalim ng pamamahalan ni Herod Antipas, no? Isa sa anak ni Herod the Great na namuno dito sa Galilee. Ginawa niya kabisera ang Siporis hanggang sa itayo ito ah, ni ah, hanggang sa itayo niya ang Tiberias, isa pang lungsod dito sa Galilee noong 19 AD, no? Marami silang mga itinayong mga city dito. Ang Tiberias, ito ay isang Roman Gentile town. Hindi ito Jewish town noong panahon nila Herodes Antipas. So naniniwala ang mga ilang scholar ng Biblia na maaaring tumulong sina Jose at ang ating Panginoong Kristo na muling pagtatayo ng Siporis nung siya ay maliit pa. No, dahil muling itinayo ni Herod Antipas ang lungsod dito noong 4 BC at dahil bato ang pangunahing sasakyan sa pagtatayo ng lugar, si Joseph na ama ng ating Panginoong Kristo na nakatira sa kalapit na Nazaret, no, magkakatabi lang na lugar ito, ay malamang na isang tagapagtayo sa bato pati na rin sa kahoy. So ang Siporis ay halos isang oras na lakad mula sa Nazaret. So hindi na masama, no, isang oras. Parang ano yan parang nakakaenganyong maglakad kapag ganyang medyo malapit, no, ang pagitan. So ang mga colonnade na kali na ito ay tinayo noong panahon ng mga Romano at isa sa mga pangunahing lansangan ng lungsod. So isa sa mga pinupuntahan, ano, ng mga panahong iyan ng ating Panginoong Kristo. Bagamat nga lamang ay hindi nabanggit sa aklat ng mga ebanghelyo, ano? So ito yung mosaic ng Nile na makikita doon sa mga nahukay at na hanggang ngayon ay hindi lumilipas at natutunaw ang mga ink na ginamit dito. Sa isang malaking gusali, maraming mosaic floor, no? Kabilang ang Nile mosaic sa pinakamalaking silid na natagpuan, no? Ang mosaic na ito ay nagpapakita ng mga kasiyahan sa Egypt nang ang Nile ay umabot sa tuktok nito, no? Ang mga parola mula sa Alexandria ng Egypt, ang Paros ay nilarawan din. Ito ay isa sa 7 kababalaghan ng sinaunang mundo, no? So ipinapaliwanag kung ano ang mga nangyari, no, at nakita ng mga tao noong unang panahon sa lugar na ito. At ang tore sa gitna ng pinangyarihan ng pangangaso ay isang nilometer na ginamit upang sukatin ang pagtataas ng Nile sa panahon ng pagbaha, no? Dinidescribe ang Nile River sa Egypt sa magitan ng mosaic drawings na ito dito sa Siporis. So yan ang mga nakita nila. So, ganun din ang Siporis ay binansagang Mona Lisa ng Siporis. Dahil sa isang maamong muka ng isang babae ay malamang na ganito ang muka ng mga taong naninirahan dito sa Galilee ng panahong iyan. Isang bahagyang naguhong mosaic na naglalarawan sa ilog Nile, mga mandaragit tulad ng mga leon, biktima ng tulad ng usa, no? Namumulaklak ng mga halaman, mga ngabayo at isang estrukturang hugis tore. So yan ang kanilang mga nakitang
mosaic drawings dito sa Sepphoris. Isang bahagyang napreserbang mosaic sa puting bato na naglalarawan sa mukha ng isang babae na napapalibutan ng mga makukulay na disenyo at isang may pakpak na figura. So yan ang isa sa mga kamangamanghang larawan na kanilang mga natuklasan. At ganoon din, sa summit malapit sa teatro ay isang malaking palapag ng silid kainan mula sa simula ng 3 siglo. Ang bahay ay tinayo sa paligid ng isang colonnaded na bakuran at may 2 palapag, no? Kasama sa gusali ang isang gitnang triclinium at malamang na tahanan ng isang mahalagang hintil na tao. Maaring ito ang gobernador ng lungsod o ng distrito, no? Siyempre kapag maganda ang lugar ay for sure na mataas na opisyal o mayroong kaya sa buhay o mayaman ang naninirahan sa lugar na iyan. Ang triclinium o mosaic ay may kasamang 1.5 milyong bato sa 28 kulay, no? Sabihin talagang napakaganda niyan. Ang magandang babae sa mosaic ay kilala ngayon bilang Mona Lisa ng Galilee, no? Siya ay nilalarawan na nakasuot ng laurel garland at hikaw. So ito ay hindi ito maaaring isang Hudyo, kundi ito isang Romano o Griego, no? Pagkat sila lamang ang mga nagsusuot niyan, ang mga Greek at saka mga Romans lamang nagsusuot ng laurel garland at mga hikaw. Ang mga babaeng Hudyo ay mahigpit sa ganyan, no? Hindi sila pinapayagan na magsuot ng mga sinusuot ng mga hintil na hindi nila kalahi, no? So ang isang katulad na figura ay nasa timog na bahagi ng frame na ito at bahagyang makikita pa rin hanggang ngayon. So ito ang ating mapa na makikita na ang Sepphoris ay nasa pagitan ng Nazareth at ng Jotapapa o ng Cana, no? Ang Jotapapa ay ang lugar kung saan dinipensa ni Josephus ang kanyang lugar laban sa parting na puwersa ng mga Romano sa pangunguna ni Vespasian. Ngunit sila ay nagapi ni Vespasian, ano? So dito naman sa Cana ay nabanggit sa aklat ng mga ebanghelyo na ginawang alak ng Panginoong Kristo ang mga tubig sa banga, no? At dito naman sa Nazareth ay lugar kung saan lumaki ang ating Panginoong Kristo. So malamang na ito ay kanilang napupuntahan sapagkat malapit lamang, 1 oras lamang na lakad ito mula sa Nazareth. So yan ang mga lugar na makikita natin dito sa lugar na ito. Ito pa rin ang mga kulay pulang mga linya rito ay mga possible na mga nilakaran ng ating Panginoong Kristo. Galing sa Nazareth, Sepphoris, Cana, tapos bumalik siya punta ng Capernaum, Gennesaret, Tiberias, ang dami niya napuntaan hanggang sa Nain, ano? Halos lahat naman yan napuntahan ng ating Panginoong Kristo. So, gaano kahudyo ang Sepphoris noong panahon ng ating Panginoon, no? So alam natin na ang Sepphoris ay halo ng mga tao na naninirahan dito, mga Griego, mga Romano, no? So ang unang siglong Hudyong historiador na si Josephus ay nagsasabi sa atin sa kanyang kasaysayan ng mga Hudyo na tinangkanang gobernador ng Cyprus na sakupin ng Sepphoris at kunin ito mula sa Hasmoneyong hari na si Alexander Jannaeus noong 103 to 76 BC before the birth of our Lord Jesus Christ. Sa gayoy, nagpapatunay na ito ay nasa ilalim ng pamamahalan ng Asmonean o yung mga independent, yung mga nagsasariling mga Hudyo bago dumating ang mga Romano sa bansang Israel. Di nagtagal pagkatapos na sakupin ng Romanong general na si Pompey ang Syria Palestine noong 63 BCE. Hinati ng mga Romano ang Hudyong Palestine sa 5 distrito at nagtatag ng mga konseyo ng mga Hudyo upang pangasiwaan ang mga lokal na gawain sa mga distritong ito. So ang Sepphoris ay pinili bilang ang tanging bayan ng Galilee na naatasan ng isang konseyo ng mga Hudyo. So itong napili, itong Sepphoris. So noong 37 BCE, ang mga Hasmonean ay pinalitan ni Herodes na dakila, no? Bagamat walang pakikibaka, walang pakikipaglaban, walang gera, sa katunayan, ang Sepphoris ay isang muog ng huling hari ng Hasmoneo, no? Ito na yung pinakahuli nilang kaharian, no? Then napupunta na sa kamay ng mga Romano. Si Antigonus noong 39 to 38 BCE ay suportado ng mga Parthians o mga Persians na naging instrumento sa kanyang paghirang, no? So sinuportahan siya ng kaaway ng mga Romano. Nakuha ni Herodes na dakila ang lungsod. Gayunpaman ay ginawa itong kanyang base
na mga operasyon dito sa northern part ng Israel. Maaari niyang gamitin ang mga lumang kuta ng Seleucid bilang isang uri ng arsenal. No? Itong Seleucid, ito yung isa sa mga general ni Alexander the Great na bumuo ng isang kaharian dito sa parte ng Syria. No? Yan yung mga Seleucid Empire kung tawagin. No? Mga lahi ni Seleucus. At naging, ano sila, naging dynasty. No? Nang namatay si Herod the Great noong 4 BCE, isang Galilean na nangangalang Judas na anak ni Ezekias ang namuno sa isang paghimagsik na itinuro sa Siporis at sa harial na palasyo nito o kuta at arsenal. No? Ang Romanong legado ng Sira na si Varus ay tumugon sa pamamagitan ng pagsunog sa lungsod ng Siporis at pagbebenta sa mga rebelding na ninirahan sa pagkakaalipin. Ano? Yan ang makukuha nila kapag sila ay nagrebelde sa Rome. Papatayin sila, yung mga nagrebelde, at gagawing alipin ang kanilang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, ang lungsod na ito ay tila mabilis na nakabawi. No? Marahil ay pinalaki ni Josephus ang ganting pagsalakay ni Varus noong panahon na ang pag-ahari ng anak ni Herodes na si Herod Antipas na naging tagapagmana ng Galilee ay lumawak ang lungsod at muling itinayo ang Acropolis nito. No? Sinabing Acropolis, ito yung bagong syudad ng Galilee o tungang Siporis. Inilarawan ni Josephus ang lungsod na ito bilang palamuti ng buong Galilee. At ang pahiyas ay tumutukoy sa higit pa sa kagandahan nito. No, gayunpaman, ang salitang Griego para sa palamuti ay proskema, ay mayroon ding kahulugang militar o fortification o hindi magugupo na lungsod. No? Yan pala ang kwento ng lungsod ng Siporis. So, ang Siporis din ay kabisera ng Galilee, nga tulad na binanggit natin noong 20 AD, no? Noong ang Panginoong Kristo ay 10 taon bago siya lumabas, no? At nagsimula ng kanyang ministeryo. Nang magtayo si Herodes Antipas ng isang bagong lungsod sa dagat ng Galilea at ang Tiberias ay inilipat ang kanyang kabisera doon. So noong 61 AD, nang ibigay ng Romanong emperor na si Nero ang Tiberias kay Herod Agrippa II, isa pang inapo ni Herodes na dakila, ang Siporis ay muling naging sentro ng pamamahala ng Galilee. No? Parehong inilipat doon ang Royal Bank at ang opisyal ng mga archive. Naging mahalagang lungsod ito ng Roman Empire. No? Noong 66 AD, nagsimula ang unang revolt ng mga Hudyo laban sa Roma. No? Ito ay epektibong natapos noong 70 AD noong panahon ni Titus, no, ni Vespasian na kanyang ama. Nang masunog ang Jerusalem at ang pagkawasak ng templo, na kung minsan ay tinatawag na dakilang pag-aalsa, no? Ang revolt na ito ay kadalasang nagbubunga ng mga pangitain ng mahigit na pagtutol na sinasagisag ng huling paninindigan ng mga zealots sa Masada o ng mabangis na tagapagtanggol ng Jerusalem noong panahon ng pagkubkob ng mga Romano sa lungsod noong tagsibol at tag-araw ng 70 AD. No? Sa totoo lang, no? Gayunpaman, nagkaroon ng napakalakas na kilusang pangkapayapaan sa loob ng hanay ng mga Hudyo na kinabibilangan ng mga liwanag na gaya ni Yochanan ben Sakai at nang maglaon si Josephus at noong pamang panahon ni Herod the Great, si Hillel the Elder ay nagpahayag ng isang posisyon ng walang kaharasan at itinaguyod ang isang patakaran ng paggawa sa loob ng structure ng administribo ng pamamahala ng Roma. So nabanggit dito si Hillel the Elder, ang guro ni Apostle Paul na si Gamaliel ay galing sa lahi ni Hillel the Elder, no? Yan ay isa sa mga dakilang mga rabay ng mga panahon na iyan. Kaya naman si Apostle Paul ay nabanggit, siya ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel na siyang pinanggalingang lahi ni Hillel the Elder. No? So katulad dito, ang mga residente ng Siporis sa una ay sabik para sa labanan laban sa Roma. Si Josephus mismo ay kasangkot sa pagkapatibay ng Siporis, no? Dahil malapit lamang ito doon sa Jotapata, no? Na kanyang home base ng kanyang military camp. Ano ang maaaring maging mga labi ng isang fortification wall mula sa panahong ito ay natuklasan kamakailan ng isang archaeological expedition na pinamumunuan ni si Eb Wies ng Hebrew University. So ang Siporis ay ang pinakamalakas na lungsod sa Galilea, no? Ayon kay Josephus.
no? Kaya naman ito ay talagang winasak nung dumating ang mga Romano. Gayunpaman, sa ilang mga pupunto ng mga ama ng lungsod ay lumilitaw na nagbago ang kanilang isip. Sa halip na ipagsapala ng pagkawasak, pinili ng lungsod na mas ligtas na opsyon. So ang pakikisa sa mga Romano, sa simula ng labanan, inamin dito sa Siporis ng isang garrison ng mga sundalong Romano na kalaunan ay sinamahan ng isa pang grupo mula sa isang Roman general at sa hinaharap na emperor na si Vespasian. No? Noong una, tinuring ni Josephus ang pagtanggi ng mga naninirahan sa lungsod na ito na lumahok sa pag-aalsa bilang isang pagkataksil sa kanilang mga kasamahan. Ngunit nagbago ang kanilang sariling saloobin matapos ang buong pananabik na tanggapin ng si Vespasian at ang kanyang hukbo sa kapayapaan, no? Ang turing na nila Josephus sa mga tao na ninirahan dito sa Sepphoris ay mga taksil, mga traidor, no? Dahil sila ay kumampi, no? Sa mga Romano. So ang ginawa ng Romans ay kapag tinanggap nyo sila ay hindi namin nawasakin ang iyong lungsod, no? So kung kayo lalaban sa amin ay talaga namang susunugin namin ng mga Romano ang inyong lungsod at talagang walang iiwanang nakatayo, no? So ang katibayan na ang Siporis ay nagpapatibay ng isang makaromano o kapayapaan na posisyon ay nagmumula sa mga barya ng lungsod, no? Na ginawa roon ng panahon ng pag-aalsa. So may mga nahukay na katibayan na ang Siporis ay kumampi, no? Kay Vespasian. At ang ilan sa mga baryang ito ay nakasulat sa ilalim ng Vespasian Aeronopolis, no, nangangulugan lungsod ng kapayapaan, no? Nironias bilang parangal kay Nero, ang Siporis. So ang mga lumang kuta na ito na unang ginamit ng mga Seleucid ay na maglaon ay ang mga Hasmonean at sa huli ay ni Hero the Great ay maaaring napunan nito ng ilang sandali bago ang 68 AD, no? At ginawa isang malaking bukas na plaza bilang tanda ng mabuting kalooban at pagbabago ng puso ng Siporis patungo sa mga Romano. So yan pala ang kwento sa likod ng lugar na ito, ng Siporis. So narito ang dalawang larawan na nahukay dito sa Siporis na ang Hebreyong pangalan para sa Siporis ay Sipori, no? Sinasabi sa atin ng pinakamaagang pangunahing tekstong rabiniko, ang Misna, no? Ito tinatawag ng mga oral tradition, no? Na nagmula noong mga 200 AD na ang Sipori ay isa sa mga lungsod na pinatitibay ni Joshua noong unang nanirahan ng mga tribo ng Israel sa lupang pangako, no? Dito pala, no? Sa kabila ng maraming panahon ng paghuhukay, ito ay patuloy pa rin at hindi malinaw kung ang tradisyong ito ay tumpak. At kung gayon, kung ang teksto ay tumutukoy sa Siporis o ibang lugar, ang Tel Ein Sipure ay ilang milya sa hilaga ng Siporis sa Nazareth Basin. Dalawa sa mga pinakaunang artifact na natagpuan sa Siporis ay ang Petsa o ang panahon hindi mula sa panahon ni Joshua, kung hindi mula sa ikalima hanggang ikaapat na siglo, no? Bago ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Around 500 to 400 years before the birth of Jesus. Pagkatapos ng napahintulutan ng mga Hudyo ng mga Persyanong tagapamahala ni Cyrus the Great na bumalik mula sa pagkatapon sa Babylonia after 70 years of captivity of exile, ang unang artifact ay isang blackware drinking goblet, ito. Parang yung kulay itim, no? Na inumin, no? Parang basin na parang yan diyan nilalagay ang mga liquid na iniinom na ang tawag diyan ay blackware drinking goblet o rayton. Ang ibabang bahagi o protom na kung saan ay kahawig ng mukha ng isang leon, ang katawan ng isang kabayo, no? At ang nakabukang pakpak ng isang ibon, no? So yan pala tatlo ang mga hayop ang binigay na dekorasyon dito, no? Ang pangalawang artifact ay isang fragment, ito nasa ilalim sa ating bandang kaliwa, ay mula sa isang marmol o calcite vase na original na nakasulat sa 4 na wika. Kasama sa teksto ang pangalang Artaxerxes sa cuneiform sign ng Persian, Elamite at Old Babylonian na mga wika. Nagkaroon din ng bersyon ng teksto sa Egyptian hieroglyphics, So, yung mga Persian ay kilala na nagtatag ng mga garrison sa iba't ibang punto sa kahabaan ng sistema ng kalsada
dito sa Syro-Palestine na siyang tinutukoy na parte ng Syria, ng Lebanon at ng Israel, na iminumungkahi na magagandang bagay na ito ang pagkakaroon ng isa sa gayong garrison malapit sa Sepphoris. Binibigyan din nila ang strategic na location na ito ng lungsod sa kahabaan ng pangunahing Trans-Galilee Highway na naguugnay sa lugar ng Tiberias at dagat ng Galilee sa baybayin ng Mediterranean dito sa Ako. No? So yan mga kapatid, no, ang ilan sa mga artifacts na nahukay dito sa Sepphoris. No, mula ng panahon ng Hellenistic Empire, ng panahon ni Alexander the Great, natagpuan dito ng mga archaeologists ang mga labi ng isang kuta na itinayo noong mga 200 hanggang 100 BCE, no, before the birth of Jesus our Lord. Ang lungsod na ito ay bahagi ng imperyo ng Seleucid, no, dito sa Syria. Ang kuta na ito sa kanlurang tuktok ng lugar ay malamang na itinayo ng Seleucid na monarko na si Antiochus III o ng kanyang kahalili na si Antiochus IV. Ang mga Hudyo dito ay matagumpay na naging magsiklaban kay Antiochus IV noong 167 before the birth of our Lord Jesus Christ. Isang tagumpay na naalala pa rin sa Jewish festival ng Hanukkah. No? Na inaalala nila yan. Na maglaon ng tagumpay ni Judah Maccabi, no? At ng kanyang mga kapatid ay humantong sa pag-install ng dynasty ng Hasmonean na namuno sa unang independent states ng mga Hudyo mula na bumagsak ang Juda sa kamay ng mga Babylonians noong 586 BCE. Ang orihinal na kuta ng mga Seleucids ay malamang na kinuha ng mga Hasmonean noong mga taong 100 before the birth of our Lord Jesus Christ. So ilang medyo eleganteng steep pool o mga Jewish ritual bath, yung mga tinatawag na mikbaot, no? Ang naugnay sa maagang yugto ng Hasmonean na ito. Bagaman nakakagulat na makikita ng mikba, no? Ng mikbaot ng napakaaga ay pinahihiwatig ng isang ostrakon na may petsang ito rin sa huling bahagi ng ikalawang siglo BCE na ang mga Hudyo ay talagang nanirahan sa Sepphoris noong unang bahagi ng panahon ng Hasmonean. So na maraming mga Hudyo ang mga nanirahan dito, no? Bago dumating ang mga Romano. Ang ostrakon ay nakasulat sa square Hebrew script, no? Ang unang siglong Hudyong historiador na si Josephus ay nagsasabi sa atin sa kanyang kasaysayan ng mga Hudyo na tinangkaan ng gobernador ng Cyprus na nasakupin ng Sepphoris at kunin ito mula sa Hasmonean king na si Alexander Gennaeus noong 103 hanggang 76 BCE. Sa gayon, nagkapatunay na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Hasmonean. So di nagtagal, pagkatapos nasakupin ng Romanong general na si Pompey ang Syria-Palestine noong 63 BCE, ay hinati ng mga Romano ang Hudyong Palestina sa 5 distrito at nagtatag ng mga councils ng mga Hudyo upang pangasiwaan ang mga lokal na gawain ng mga distrito dito. Napili ang Sepphoris bilang ang tanging bayan ng Galilee na naatasan ng isang konseho ng mga Hudyo. So yan ang nangyari noong panahon ni Pompey. So, noong 37 BCE, before the birth of our Lord Jesus Christ, ang mga Hasmonean ay pinalitan ni Herod the Great, no? Bagamat hindi walang pakikibaka, no, sa katunayan na ang Sepphoris ay isang buog ng huling hari ng Hasmonean na si Antigonus na ating binanggit kanina. Si Antigonus ay sinuportahan ng mga Parthians, no, ng mga Persians na naging instrumento sa kanyang pagkahirang, no. So nakuha ni Herodes ang lungsod na ito at ginawa niya itong base ng kanyang mga operasyon, no. At ganoon din, napakaraming mga ginawang mga lugar dito, ginawang mga weapons station, no? At nung umatay nga itong si Herod the Great, ay ito ay pinagpatuloy ng mga taong sumunod sa kanya. Ngunit may mga oposisyon, no? Dahil namatay nga si Herod the Great, ay may mga kaaway namang lumitaw, no? Ito nga si Judas na anak ni Ezekias ang namuno sa isang paghihimagsik dito sa Sepphoris at nagtayo sila ng kanilang palasyo, kuta, ano, at taguan ng mga sandata. Kaya nung dumating si Varus na Roman legate ng Syria ay tumugon sa pagsunog sa lungsod na ito at ibinenta ng ang mga mapaghimagsik nitong naninirahan sa pagkaalipin. No? Nakita ninyo na kapag lumalaban ng mga tao sa kapangyarihan ng mga Romans ay talaga namang pinapatay nila ang mga naghihimagsik at ginagawa nilang alipin
ang mga matitira na buhay. At dahil dito ay, ang lungsod ay nakabawi paglipas ng mga ilang taon at ito ay, pinaunlad ni na Josephus nung mga panahon niya 'no, ng mga 60 AD 'no, and up 'no. Kaya nung panahon ng paghahari ng anak ni Herod the Great na si Herod Antipas ay lumawak ang lungsod at muling itinayo ang Acropolis o ang bagong siyudad na ito. At dito nga makikita natin na nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo ay ito ay hindi binanggit 'no, bagamat maraming mga nangyaring mahalagang, sandali 'no, sa lugar na ito. Kaya naman noong 61 AD nang ibinigay ng Romanong Emperor na si Nero ang Tiberias kay Herod Agrippa II o isa pang ina po ni Herodes na dakila na ang si Porus ay muli naging sentro ng pamamahala dito sa Galilee at parehong inilipat doon ang Royal Bank at ang mga opisyal na mga archives nito, ay mga mahalagang mga dokumento na makikita nung panahong iyon. Kaya naman ang Sepphoris ay, kinikilala 'no, sa panahon natin ngayon bilang isa sa mga lugar na mahalaga sa panahon ng ating Panginoon Hesus. So mga kapatid, dito nagtatapos ang ating pong, um, 46 series ng ating pong Lands of the Bible. So sa susunod na ating palatuntunan ay, ah, tutungo tayo sa isa pa na namang lugar ng ating pong pupuntahan. So maraming salamat mga kapatid sa inyong oras at nawa ay, ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin habang tayo nabubuhay at palagi tayong manalig sa Diyos. Palagi tayong lumapit sa Kanya sa lahat ng ating, buhay sa ating sandali ano. So wag lang tayong tatawag kung tayo lang may kailangan, kundi palagi tayong tatawag sa Kanya. So mga kapatid, paalam at muling pagkikita, pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon. I will see you then and bye for now.